Sa kauna-unahang pagkakataon, opisyal ng kinanta ng TVJ at Legit Dabarkads ang buong Eat Bulaga theme song sa kanilang live program. Ito'y bunsod sa matamis na tagumpay ng TVJ matapos manalo sila ng kanilang kaso ng copyright infringement and unfair competition para sa title na Eat Bulaga. Sa kanilang Facebook Live noong Biyernes, inanunsyo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kinatigil sila ng korte laban sa Tape Incorporated at GMA Network. Sa inilabas na desisyon ng Marikina Regional Trial Court, nakasaad na hindi na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated at GMA ang titulong Eat Bulaga, EB o anumang bahagi ng programa na nilikha ng TVJ tulad ng jingle at mga segments. Kailangan din magbayad ng danyos ang kampo ng Tape Incorporated na aabot sa 3 milyong piso. Binasura na rin ng Marikina RTC ang mga counterclaim ng Tape at GMA dahil sa kakulangan ng merit. Ano-ano nga ba ang mga ginawang hakbang ng TVJ para makamit ang tagumpay? Ibabahagi yan sa atin ng ating resident legal expert na si Attorney Enrique Buco de la Cruz sa Legal Bato. Okay, para sagutin ang ilang katanungan natin sa pinag-uusapang Eat Bulaga case, medyo nauna na kami dito. Makakasama natin ang naging Head Legal Counsel ng Divina Law at Resident Legal Expert natin na si Attorney Buco de la Cruz. Happy New Year sa'yo. Happy New Year po. Congratulations. Thank you po. Napakahusay. Pero Attorney, paano nyo ba pinaghandaan itong kaso ng TVJ? Gaano kahirap ang naging proseso? Mahirap po siya kasi it's a group effort, no? Kasi dalawang konsepto ang kailangan paghandaan, yung trademark, yung copyright. Yung pinaka-managing partner namin, si Dean Nilo Divina, siya ang nag-strategize ng dalawang approach. So, ang unang final ay yung kanselasyon ng trademark registration kasi naparehistro ng tape. Sa pangalan nila, yung Eat Bulaga. So, yun ang unang ginawa namin, pinakansela namin yun. At pangalawa naman, nag-file kami sa Marikina nung copyright infringement dahil sa ginawa nilang pagpapalabas o paggamit nung goodwill ng TVJ doon sa Eat Bulaga. So, dalawang separate na kaso, kaya mahirap siya. Dalawang magkaibang konsepto, trademark at copyright. Kaya pala yung una ninyong naipanalo na, yung dati nating ipinagbunyi, yun yung nauna. Cancellation ng kanilang registration. Eto, Attorney, I want to make sure I ask this right, no? Sa inilabas na court decision, kinilala ang TVJ bilang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang inilikha sa Eat Bulaga kasi it's a creative platform, no? Ibig sabihin, pwedeng bawiin ng TVJ ang lahat ng archive episode ng kanilang programa sa opisina ng Tape kahit na 30 years ago pa yung episode na yon, tama ba? Yan. Maganda yung question kasi ang intellectual property ay isang bagay na pagmamay-ari na hindi mo nahahawakan. Sa makatwid, yung physical copy sa archive ng tape, hindi nila yun makukuha. Kasi hindi naman yun ang right nila eh. Ang right nila ay nandun sa intellectual property na hindi mo nahahawakan. Ibig sabihin, kahit yung physical copy ng tape nasa kanila, hindi nila yun pwedeng i-ere. Hindi nila pwedeng gamitin nang walang pahintulot ng Tito Vic and Joey. Ngayon, may mga kopya din naman sila TVJ nung past episodes. Hindi ko lang alam kung ganun kakompleto. Yun, pwede nilang i-air. Pwede nilang i-broadcast. Pwede nilang i-assign sa iba para magamit o mapakita sa tao. Okay, Attorney, ito pa, isa pa pong importanteng question. Attorney, ano po bang pwedeng mangyari kung sakaling hindi sumunod ang kabilang kampo sa naging desisyon ng RTC Marikina? Marami ho talaga nagtatanong niya, no? Pero buti na lang po at nirespeto naman ng tape. We have to give it to them na on the day, na unang araw pagkatapos ng anunsyo ng desisyon, nagpalit na ho sila ng title. Iba na ho ngayon yung title na ginagamit ng show sa kabila. Kasi kung hindi sila susunod, maaari po silang ma-cite in contempt ng korte. At may parusa rin po iyon sa ilalim ng rules of court. Dahil ito po ay immediately executory. Ano yun? Danyos? Ang contempt po kasi pwede ka ipakulong ng korte sa pagsuway, no? Hindi pagsunod sa utos ng korte. No? Pero Attorney, paano kung mag-appeal pa ang Tape Inc? No? Posible ba na mas mabigat yung kaso na harapin nila? Kami ho ay nananalangin na sana hindi na para matuldukan na sana yung usapin, no? At pareho namang pwedeng magpasaya ng tao, gumawa ng programa na hindi na ginagamit yung titulo. Pero tama ka, maaari pa rin mag-appeal. Ang mangyayari lang, lalaki lang kasi yung magiging danyos sa bawat araw na hindi ka susunod. At lalo na kapag umakyat ka pa sa taas, lahat ng gastos kasi na mai-incur nung kabilang panig na mananalo ay pwedeng singilin doon sa nagpapatagal pa ng usapin.
Attorney, there's a lesson to be learned here. Dahil sa napakarami ng mga content creators sa lahat ng iba-ibang platforms, pwede nilang tignan itong TVJ situation na ito. At ano ba ang pinakamahalagang dapat matutunan nila? Naku, talagang, alam mo, Mami Chiki, napaka-importanting lesson ito. Especially sa inyong industriya. Napakarami ninyong followers, napakarami ninyong content. How do you protect your digital asset? How do you protect your creation, your intellectual property creation? Kasi doon kayo hinahangaan, doon kayo pinupuntahan ng tao. Ang dapat pala, i-register mo kung meron kang mark, meron kang ginagamit sa yung page para hindi magamit ng iba. Kasi pag yung pangalan ni Dimples, ilagay mo lamang sa isang lipstick. Kahit na hindi sa kanya galing, kung galing sa akin, ginamit ko ang pangalan niya, pwede ko nang pagkakitaan yung goodwill, yung mga followers niya. So she has to protect her right over her creation by registering that mark, that trademark with the IPO. Mahirap ba yun? Komplikado? Mabilis lang naman kasi ministerial lang siya. Na ipaparehistro nga kahit hindi alam ng may-ari yung pangalan. Kaya dapat ikaw mismo, conscious ka na yung brand mo, halimbawa, na ginagamit mo, pa-register mo na agad. To distinguish it from others who might be similarly minded na mag-ride on sa goodwill ng iyong pangalan. Yes. Nako, para din sa mga nag-iisip na gawin yun, huwag nyo nang gawin kasi mulat na ang tao at 'di ba, hindi na alam na rin natin kung paano nga anong gagawin para maproteksyonan natin ang ating mga sarili. Yun nga magandang lesson po kasi noong araw ang akala unahang mag-register. Ngayon pala, hindi porket nauna ka, kailangan ikaw rin ang may likha. Kasi baka hindi alam ng may likha na parehistro mo Diba? That is fraudulent. Yeah. Oo. Thank you, attorney. Yes, Sana wag na maulit, pero sa totoo lang, ang dami ding magandang nangyari dito dahil maraming natuto at saka sabihin na natin, kapatid na natin ang TVJ, which is something na talagang naging something for all of us to celebrate. Yes po. Okay, muli maraming salamat, Attorney Buko de la Cruz. Again, congratulations sa kapatid ka, Attorney. Balik. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.